Kumusta kayong lahat dyan? Sana okay kayo. Kagagaling ko lang bakasyon ng Pangasinan at inabot ako ng 5 days. Bukod dun sa libing ng auntie ko, may inasikaso ako pagdating ng Monday. Umalis ako dito Thursday ng madaling araw. So, Huwebes, Biyernes, Sabado, Simba. Lunes. 5 days ako guys. Tapos Martes, bumiyahe na ako ng Pangasinan to Pasay. Tapos bago ako pumunta ng Lukban, dumaan muna ako ng SM Makati. So, pagdating ko ng terminal, nag-book ako ng Joyride. Ito, lesson learned, guys. Ikwento ko lang kung anong nangyari. Doon sa pin location ko, ang nilagay ko, idadrop ako sa SM Makati Hypermarket. Kasi mayroon dong SM Makati, hypermarket. Total, pupunta naman ako ng supermarket. So, SM Supermarket ang nilagay kong pin location, guys. Allah. Pagdating ko doon, guys, mali pala yung pin location ko. Dapat pala, SM Makati lang. Pagdating ko, nagtanong ako doon sa may manager na nag-iikot. Sabi ko, ma'am, saan po dito yung kabilang building? Saan po ba kayo pupunta, ma'am? Di ba nasa SM Makati ako? Tapos sabi niya, ma'am, nasa Makati lang kayo, pero hypermarket po ito. Magkaiba po ang SM Makati sa SM Makati Hypermarket. Mali tayo, guys. O, kaya pala nagtaka ako yung location ng hypermarket nila. Ba't parang walang tagusan papuntang kabilang building? Kasi ang SM Makati, tagusan yan papuntang Landmark, Greenbelt, yung dire-diretso yan Tapos may One Ayala, sa kabila yung bagong gawa. Doon ako pupunta sa One Ayala. Kaya ang pin location ko ay SM Makati. Kasi hindi ko maalala na One Ayala pala yung building na pupuntahan ko dahil may bibilhin nga ako doon. Instead na mag-book ulit ako, nagtanong na lang ako sa guard. Sabi ko, sir, may dumadaan po bang pa SM Makati dito? Ay, ma'am, hindi. Lalakad ka po. Ayun, naglakad tuloy ako, guys. Ayaw ko pa namang maglakad tas bit-bit. Ay, medyo wala yun. Konti pa yung lalakarin. Sumabay ako dun sa lalaki na naka-uniform. Siguro promadizer yun. Katrabaho din sa mall yun Sabi niya, ituro ko na lang, ma'am, kung saan yung sakayan na bus. Pagtingin ko, One Ayala. Ay, sabi ko, One Ayala pala yung pupuntahan ko. Pero dapat ang pin location ko, SM Makati. Thanks God, nakarating naman ako. So, lesson learned. Sa susunod po, bago tayo mag-book, either Joyride dyan o Angkas, i-double check natin kung tama ba yung ipipin natin na location. Anyways, binigyan ako ng pera. Kasi nag-message siya. Sabi niya, ate, may pinasa ako na pera sa GCash mo. So, nagtaka ako. Sabi ko, ano ba meron? Ba't pinasahan ako ng pera? Hala, birthday niya pala. Birthday pala ng aking sister na si Melba. Thank you. Yung pera na pinadala niya, ibili natin. Gusto kong bumili na pizza. Kasi nung birthday ng hipag ko, natikman ko yung Ground Zero na pizza. Tagal na niyang binigay yun. Ilang days na. Kailan pa yung birthday niya. Ngayon ko palang ibibili. Kasi lagi kong inaabangan yung gagawa ng aming TV console at saka yung magpipick up ng item sa Lazada dahil may return naman ako kay Lazada. Pangit yung nabili kong ladder, guys. 16 feet. Kasi yung nabili kong 7 steps na ladder, medyo bitin papunta dun sa bubungan namin. So, nag-order ako ng ladder. Sale yun Lazada sale. Nung dumating, guys, yupi-yupi. For the first time, nag-return ako ng item. Pa nga alam, tinawagan ko pa yung nag-deliver. Kasi bago dumating ang rider, magte-text muna yan. So, nakita ko dun sa record ko, tinawagan ko siya, sir, paano po ba ito? Ay, ma'am, punta lang kayo sa refund return. Ay, thanks God naman at hindi ko pa pinipindot yung order receive. Ka-highlight pa yung refund return. Kasi kung napindot mo na yung order receive, wala na guys. Hindi na ma-highlight yung return refund. Buti naman at na-pick up na birthday ni Melba. Salamat sa pa-pizza. Ganun ba yun? Salamat sa pa-pizza. Get out. Kailangan kong magpahangin. Hala! Sarado guys. Kung saan ako nagpapahangin.
Ba't ganun? Sarado yung kanyang pesto, pero may sirang kotse doon, tapos may gumagawa. Kaya siguro sinarado niya. Siguro siya yung nakasuot doon sa ilalim ng kotse, guys. Medyo malambot pa naman yung gulong sa harap. Simula nung napadpad ako ng Lukban, nami-miss ko din yung gumagawa ng e-bike ko eh. Kasi doon sa Taguig, malapit lang yung bahay ng gumagawa ng e-bike ko. Tanong sira ng e-bike ko, talagang ginagawa ni Kuya. Trusted ko na yun si Kuya. May mga vlog din ako na napasama si Kuya nung nasa Taguig pa ako. Gear oil. Ano ba yung nasira dati na, nung may nakasalubong akong kotse. Tapos, bumilit ako. Shoot yung gulong ng e-bike ko. Doon sa lubak, tumama. Doon sa may location ng gulong. Nagkaroon siya ng leak. Madugong ginawa niya. Tagal. Halos kalahating araw niyang ginawa yun. At umayos naman. Magaling si Kuya eh. Gumagawa siya ng motor, ng e-bike. 4 wheels pa nga eh. Yung ambulansya ng Bagong Bayan. Sa kanya din pinapagawa. Kuya, kung nanonood ka man, sana lumipat ka na ng Lukban. Ay, close pala itong kabilang kalsada kasi magpipiyesa na pala dahil Manuel N. Quezon, iba yung Payas Festival. Ito ba yung pupunta natin sa kabila? Sa kabila, guys. Sa kabila pala. Ano ba yan? Nandito na ako. Doon pala yung ground zero, guys. Kabilang kanto pala. Tapos, ay, diretso. Saglit lang. Medyo mabagal ako. May kasunod na sasakyan, guys. Malaking sasakyan pa sunod. Ayun, tumama din tayo. Ibang daanan ay sarado. Kagaya nun, iba yung dinaanan ko. Tayo ay kakaliwa. Doon tayo nag-vlog dati pag diniretso yun. Ito bypass pa rin to, pero kaliwang bahagi yung ground zero. Naging suda ako na ako guys, yung buhok ko naglipadan na. Kasi nag-ponytail Maria. Sana kunti ang tao para mabilis nating makuha ang order natin. Nagpunta ako dito ng linggo pa, dami-daming tao hanggang labas. Ngayon ay parang nakikita ko walang tao sa labas guys. Yung pala yung sarado eh, no? Huwag naman sana. Okay, punta tayong kabila. Ay, salamat. Walang tao, guys. Ground Zero. Hello. Ivy Sawayan, yun yung... Bestseller po. Etong 329, ilang slice yun? Pwede yung 6 slice, no? Yung kanyang edge ng dough is may cheese. Ito yung in-order natin, guys. Hawaiian pizza. Ito pala, yung kanilang size. Hindi ko lang alam kung ilang minutes yun. Tapos ang tapat ito ay Glennis Kubo. Tapsilugan, pansitan. Tapos yung isa ay kainan din siya, yung maliit. Ang daming nyug guys. Mayroon din palang mga delivery rider din sila. Ayun yung mga motor na may bag sa likod. Yun yung mga delivery. Yung isa kakaalis lang eh. May contact number sila din eh. Sa may taas ng resibo. Thank you. Wala tayo, guys. Meme. Kasyang-kasya din eh. Nandangan. Gulay book ko. Ang kakamot. Anong nagtanggar ko abat amo may pizza, guys. Di sa bagay, 300 plus lang. Mura na rin yung 300 plus. At kasya naman siguro yun sa amin ni nanay. Dalawa lang naman kami kakain. Daming sasakyan. Tapos double parking. Si Nanay favorite si Daddy Frankie. Pareho sila ni Nanay Bebe. Si Daddy Frankie, sinunog Tara yung na ano. tayo mag-pizza. Birthday ni Melba. Pa-birthday niya. Thank you sa pa-pizza, sister. Magtimpla muna tayo ng juice. Diretso na sa baso. Lagyan ng tubig. Tama na. Tumigil na. Ganun lang yun, guys. Nasaan ang bangkay ni Thank you. Happy birthday, Melba. Happy birthday! Ilang taon ka na? 18? walang tayo? Ay, ayos din pala. Kesa yung in-order ko. Ayan siya guys, oh. Idol din ang ginawa. Siksik. Nasaan ang anak? Sulit naman. Mister. Yun. Nice. Ay, siksik ka. Masyado ka pala dito. Sexy. Thank you. Nakahanap lang kita pa. Ang wish ko, sana umabot ka na 100 years para 100 times kaming malibre. Mahal siguro ito eh. Ito yung pinakamaliit. Look at that. Kapal niya guys. Oh. Kapal. Yummy! Tapos daming laman. Oh.
Yung Hawaiian nila, ang pangalan niya ay I Miss Hawaiian. Guys, dalawa lang yung nakaya ko. Pangalawang kain ko na busog na ako. Si nanay isa lang. Tig-tatlo kami nanay eh. Kumain na kasi ako ng pandiko ko eh. Sulit naman. Akala ko ay lang lalamunan lang to kasi nakita ko yung box ang liit. Kasi nga yung in-order ko dati sa SM, ganito din kalaki yung box niya pero ang nipis naman tsaka kukunti yung palaman niya. Ang dami niyang mozzarella cheese. Bukod dun sa mozzarella at tsaka mga cheese niya, may cheese pa dito sa dough. Kapalibot. Balis ako kanina, 2:30 ba yun? Tapos nagantay ako doon mga ilang minuto. Ngayon, pagtingin ko ng oras, mag-alas 4 na. Luluto na naman ang ulam. Ilang taon na si Milba. Sabi niya, kinalimutan na daw niya kung ilang taon siya. Basta 19... Ako din, di ako nagbibilang na eh. Pagkakainin mo to nanay, ipainit mo lang sa kawali. Bumili ako ng isda. Tapos sinamahan ng itlog. Ba't naging ganito ang kulay? Siguro normal lang to. Siguro, Ito ay maya-maya eh. Sasabawan ko, lalagyan kong kamatis lang. Kasi may tira pang adobong sitaw. Kunti na lang yung adobong sitaw. Nakita ko naka-display doon sa may labas. Pagbalik ko, hindi pa nabibili. Ay nung kinuha ko lahat ng laman, dumating yung dalawang babae. Sabi ng isa, nag-chat ako. Dapat hindi nyo binenta. Kanina pa ako nag-chat. Ay, hindi daw pala binasa yung chat ng babae. Di ako nakakuha. Isang peraso lang pero ang laking isda. Mura, gawa ng sariling huli daw. Ay, sarap ng hangin. Lumamig na rin guys. Ewan ko lang sa lugar nyo kung lumamig na dito kasi bumalik na yung dating klima na malamig. Eh, nung mga nakaraang buwan, napakainit din. Ay, lalo na siguro sa Manila, sa ibang part ng Pilipinas, lalong sobrang init doon. Umuulan pa rin. Umuulan. Eh ngayon ay mahangin na at saka yung simoy ng hangin, medyo malamig-lamig na rin siya. Nakakapagsuot na nga ako ng ganito sa loob ng bahay, dati hindi eh. Saan umuulan nanay? Pangasinan pa. Umuulan sa Manila. Umuulan pa. Lutuin na natin yung isda guys. Dadamihan ko na ng kamatis. Isisigang ko siya sa kamatis. Tingnan nyo yung kamatis guys. Pagkadami-dami. Yun, kamatis. Ito yung may maya. Alauna pa lang nilabas ko na para ma-defrost ba. Tapos ito yung itlog. Tingnan nyo guys. Nag-iba yung kulay niya. May orange-orange to. Ba't naging black? Hinati-hati ko sa 3 baonan yun eh. Dahil daming binigay sa akin. Ipakita ko sa inyo. 2 pa yun. Ito pa oh. Yan oh. Nakagana. Oh, hindi naman siya nangitim dito. Nung tinanggal ko sa ref, naging gano'n ang kulay niya. Naging black. Siguro gano'n talaga. Kamayin natin para mapisa. Ganito ginagawa ko pag sinisigang ko siya sa kamatis. Dami guys, oh. Ilang peraso yun. Tapos, kumulo na guys. Ilagay na natin yung... Ayan, durog na yung kamatis. Yung itlog muna. Dami din tong isda guys. Sakto doon sa kalderong maliit. Dagan natin ang asin, guys. Madali lang naman maluto ito, guys. Maya-maya, malambot na yan. Lagyan na natin ng suka, 1 kutsara lang. Kasi parang hindi sapat yung asim ba ng kamatis. Okay. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Like and subscribe. Bye!